Pag-usapan pa natin ang turismo sa Baguio. Ngayong sunod-sunod ang unos kasama si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, kamusta ba ang panahon ngayon dyan sa City of Pines? So far, Pops J, malamig pa at maliwalas ang panahon dito. Pagpatak naman ng tanghali, mainit pa rin. And hindi pa natin nakikita o nararamdaman yung inaasahan nga na pagbuhos ng ulan, Pops J. Merymon, sa pag-iikot mo, anong napansin mong paghahanda ng mga lokal para sa Bagyo? So far, Pops J, lahat ng mga vendors dito, lahat na naghahanap ng kikitain, tinotodo na raw nila hanggang hindi pa bumubuhos ang ulan. Ina-expect kasi nila around Saturday or Sunday, doon na talaga dadaan itong si Bagyong Pepito at magpaparamdam dito sa Baguio, lalong-lalo na sa mga matataas na lugar tulad ng La Trinidad sa Benguet. So yung iba sa mga ito, tuloy pa rin yung kanila pagmamarket ng mga serbisyo, pagkain man yan o produkto, para kung sakaling maging pangit na ang panahon, at least meron na raw silang naibenta at naitabing pera, Pops J. Merymon, sa mga pasyalan, marami pa rin bang dumadayo gaya kung nasaan ka ngayon? Yes, Pops J. Dito sa SM Baguio, same pa rin naman yung dami ng tao pero inaasahan natin, lalong-lalo na kapag maaliwanas na talaga ang panahon at mag-holiday season na, mas magiging puno na ang dami ng tao dito. Same din doon sa Burnham Park, lalong-lalo na doon sa part na kung saan nagbabike yung mga turista o mga pumapasyal, marami pa rin ang mga taong nandirito. At yun nga yung pinasasalamat pa ng mga may pwesto dito sa Baguio kasi at least meron pang araw sila na pagkukuhanan ng kita. Lalo-lalo na pag dumating na itong bagyo, kaya pag naging pangit na ang panahon, at least nga raw nakabenta na sila. Merymon, may nakausap ka bang mga turista? Ano ang reaksyon nila na tiyempong may banta ng Bagyong Pipito ngayong weekend? Pops J, yung iba sa mga nakausap ko dumayo from Cabanatuan area, pumunta sila ng Baguio. So, nandito na sila nung isang araw pa raw, pero nung nabalitaan nila na meron ng bagyo pang daraan dito sa norte, natatakot sila sa safety nila. Pero since ngayon daw, maaliwalas pa yung panahon sa lugar, yun yung na-interview natin kanina doon sa may mga barko, susulitin na raw nila ito. And more likely, uuwi na raw sila bago pa sila maabutan sa daan, baka raw ma-stranded o mahirapan pa makauwi, Pops J. Eh, yung mga nasa likod mo, Merymon, mukhang mga turista yan, ano? Nagsiselfie-selfie pa dyan. Yes, Pops J. Sinusulit din nila yung simoy ng hangin Ayun, dito. oh. Kaya nag-enjoy sila dito, Pops J. Hello. Oh, naku, mukhang masayang-masaya sila. May mga isinara o isasarabang kalsada paakit ng Baguio. So far, Pops J, hindi kasi tayo dumaan doon sa may Cannon Road o yung Bituka na sinasabing daan papunta ng Baguio. Kasi so far, meron pa tong mga passageway na hindi pa ganun ka-safe. So may safety hazard pa tayo na kinoconsider. So syempre, hindi nito passable lalo-lalo na pag bumuhos ang malakas na ulan, bunsod ni Bagyong Pepito. Pero so far, pagdating sa main roads, Baguio City, around doon sa Benguet, wala pa tayong nababalitaan na rerouting or pagsasara ng mga kalye. Pero ang sinasabi, umantabay daw sa mga abiso dahil kahit anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw at oras, Pops J. Ayun, mag-abang ng mga abiso. Merymon, may mga lugar ba na nagpatupad na ng evacuation o may designated evacuation centers na ba para sa mga lilikas? Yes, Pops J. Halimbawa, sa La Trinidad, Benguet, which is prone nito sa maraming aksidente, lalo-lalo na pagkabuho sa malakas ng ulan o kaya nagkaroon ng bagyo. Meron yung Benguet Provincial Evacuation Center. So ito talaga nakapirmi na ito at ito yung isa sa pinakamapupuntahan na safe place para sa mga lilikas sa kanilang mga lugar. Bukod dito, meron din daw mga ikakalat pang evacuation centers o hubs sa paligid ng area ng Baguio, ng Benguet at iba pang parte dito sa Cordillera Region para daw masiguro kahit anong mangyari, meron mapupuntahan ang mga lilikas na tao, Pops J. So sa mga oras na ito, Merymon, ay maganda pa ang lagay ng panahon dyan sa Baguio City. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes.